TV, telebisyon, isa sa mga sikat na media di lang sa Pinas, kundi sa buong mundo. Iba't ibang palabas, iba't ibang genre. Hindi magagawa ang mga ito kung wala ang EP o ang executive producer. Nakapanayam namin ang executive producer ng isa sa mga sikat na palabas ngayon, ang Be Careful With My Heart ni Sir Chief at Maya. Siya si Miss Grace Ann Masimsiman. Love is like a rosary full of mystery, sabi nga ni Maya. I started sa ABS 1994. So, trainee, tapos naging PA for iba't ibang show. So, syempre fresh grad ka. Tapos, first show ko ay children's show at iba pa. Yun yung parang batibot. Ang time na yun, for 6 months as trainee, wala pa akong sweldo na na. Like ngayon, ang trainee meron ng sweldo. Nagkasweldo lang ako nung ni-replace ko yung isang PA sa Ekasi Bata, yung technical PA doon. Ako ang pinalit. So doon ako nagka-first sweldo. Tapos after nun, nagkasunod-sunod na yung show ko as PA sa iba-ibang may special. Tapos naging rin ako for variety 1997 ata 1999. Na-promote ako as associate producer for drama. Kasi nag-start ako ng 1997 for Okatukat. That was my first drama show. Tapos after kung mag-AP, tapos first EP ko ay yung It Might Be You. Tapos sunod-sunod na. Noong time namin, ako, graduate ako, pero some of us, hindi naman graduate. And then, syempre, dapat yung may passion ka when it comes to TV, to movie. Tapos, emotionally, dapat survivor ka. Dapat malakas ang, malakas ka physically, kasi puyat ito. Malakas ka emotionally, kasi para kang nasa PBB house. Iba't ibang characters ng attitudes ng bawat isa, iba-ibang topak. Kailangan mong i-manage yun, kailangan mong i-balance lahat. Ayun. Dapat meron kang faith. Kasi, at times, pag wala ka ng kakampi sa buhay, feeling mo lahat na-depress ka na, hindi okay yung show mo, overrun ka, tapos hindi kayo okay ng boss mo, sino ba kakampi mo? Di ba ang Diyos na lang? Tapos, syempre, more than that, syempre, dapat may human relationship ka. Kasi, iba't ibang tao, mula bossing sa taas, artista, mga boss mo, hanggang utility, minamanager ng isang EP. At iba't ibang departamento. Tapos, syempre, yung social skills mo, flexible. Kasi, flexible in terms of iba-ibang tao kasi ang kausap mo. Pwede kang maging corporate, pwede kang maging jolos. So, ganun yung mo. And also, flexible in terms of, you know how to multitask. Tapos, syempre, may integrity ka. Kasi, ang ng mga tao, sa'yo nakasalalay. Ang pinakamahirap na ginagawa ng EP ay during the pilot. So, once na-approve ang concept, tapos, magkikreate ka ng creative team mo. So, continuous meeting yon para mabuo yung storya. Siyempre, you need to attend para alam mo kung paano papupunta yung storya mo. So, kasabay nun, production work, nagpapa-audition ka na. Logistics, ikaw na yon. I-delegate mo na yun sa mga tao mo. While the creative is doing yung kanilang pagsusulat o paglalatag. Ikaw, supervise ka sa both sides. Tapos, gumagawa ka ng budget. You meet a lot of people para pagdating sa schedule, pagdating sa mga location, requirements, yun ang pinakamabigat sa pilot. Pag nakasado mo na lahat na yun, nagkakaroon ng routine. May routine part din. Kasi ayun na yung ginagawa mo paulit-ulit. Pero syempre, kahit na gusto mong maging perfect yun, at times, hindi nagiging perfect yun. May mga factors na hindi naaayon minsan according to your plan. Tapos, after nun, sa finale part, during the Be Careful, medyo ang buhay ng isang EP ay nag-escalate. O kaya parang roller coaster. Kasi hindi naman namin akalain na ganito yung success ng show.
Marami naman kasi, depende. Kasi pag ang show mo kaning, mabigat din ang kaning. Kasi parang, personally, ang dating ko doon, Killing Me Softly. Kasi, hanggat hindi yun umi-air, para kang, para kang nagdadala ng bata eh. So, 9 months mo yung parang kinakarga sa tiyan mo, binuo mo, kinikare mo, tapos hanggat hindi yan umi-air eh, parang hindi ka nanganganak. So, nag-aantay ka hanggang malaman mo kung anong feedback ng management, anong feedback ng viewers, anong feedback ng boss mo. Depende yon. Kasi, once na mag-pitch kami, syempre merong minsan assignments. O, yan, sa yan, ito sa yan, ito sa yan. Pero syempre, pag ikaw may gusto ko, pwede ka namang, akin na lang yung project. Gusto ko yan. Or, gusto ko yung artista na yan, akin na lang yan. May mga ganun naman. May mga ganung options naman. Niluto muna namin siya in a way na gusto lang namin ng light drama. We were even asked what is a light drama. Kasi dapat hindi the typical na karikatura na o kaya masyadong ang mga artista o yung character na alam namin it's a love story of rich and poor. Kumbaga, it's a Cinderella story. Na lahat naman ng soap, ganun ng formula. Lahat, kahit naman ng mga fairy tales, ganun din ang formula. Nagkaroon lang, na-inject lang namin ng mga Filipino values. Yung mga, nagbigay lang kami ng ibang klase of entertainment. Siguro, nag-click dahil we have a good combination ng artista. Na at first, syempre, hindi naman namin yung malalaman eh. Kailangan muna namin i-test kung okay ba itong mga artista to. And then, nag-domino na lahat. Na ng universe. Nagsama-sama na lahat. So, hanggang sa sumunod namin yung kinasal na sila. Tapos, marami nang pumasok na produkto. Marami nang naka-recognize. We were recognized not just sa local, pati international. Na-recognize kami ng ibang schools. Na-recognize kami globally. Na-capture namin ng Filipinos globally. Kaya siguro talagang pumatok siya. Kasi sa mga international, na-miss nila yung ganong feel of a family. Na-miss nila yung ganong klase ng entertainment. Na-miss nila yung ganong klase ng soap. Nakita ng mga nasa Amerika o nasa ibang bansa, yung Pilipinas, naramdaman nila, even they're away from their home, naramdaman nila yun through Be Careful. Kaya talaga namang, even yung mga maliliit na bata sa Amerika na doon na lumaki, kahit hindi nila sila nakakaintindi ng Tagalog, na-entertain sila. Kasi dapat tapos na kami sa kasal eh. Totoo! Dapat tapos na kami sa kasal. Yun na yung ending namin. Kasi nakuha na ni Maya yung wish niya eh. Na makapag-aral siya, makita niya yung Prince Charming niya. Yun na dapat ang ending no. But then, because maganda nga ang ng show, ang effect ng show sa tao, at effect ng show sa management, tas we need to proceed. So, ako, personally, feeling ko hanggang mga anak si Maya. Hanggang mga anak si Maya, kasi yung completeness of a family that she's longing for, ayun na yung kumbaga yun na yung closure sa kanya. Diba? At then, kaya naman, pero pag soap, mahirap. Pero pag baka once a week, baka pwede pa. Sabi nga nila, we are the new John and Marcia. Pero, John and Marcia ay isang once a week show. Kaya naman tumagal ng ganun. Ang Be Careful. Ang hirap na for the creative. Paano pa lagyan ng palabo. Pero kinakagat pa rin ng tao. As simple as si Sir Chief nagluluto lang ng pansit para kay Maya. Tuwan-tuwa sila. 'Di ba? Makikita mo talaga ang mga Pilipino ay hopeless romantic. Na nakita nila si Sir Chief as an ideal husband, ideal man. Kaya feeling nila, lahat sila relate sila kay Maya kasi feeling nila, kami si Maya and we're always looking for ganong klase ng love ng tao para sa amin.
the Be Careful kasi, the impact was so big na yung when we were doing the world tour, na maiiyak ka kasi hindi mo alam, gano'n na pala yung effect na binibigay mo sa mga tao, lalo sa matatanda. Yung grabe talaga. Kasi kahit ako umiiyak ako, yung meron sa aming may subject na naka-wheelchair, na ang family niya nasa Pilipinas, siya lang mag-isa dun sa Canada, nagkaroon siya ng accident. Yung Be Careful lang yung nagiging cure niya sa buhay para makalimutan na, ay may sakit pa nga pala ako. Ano na siya, tawa-tawa siya, nag-enjoy siya. Di ba yung ganun ang naibibigay mo sa mga tao? Tapos, yung mga walang pamilya, feeling nila watching Be Careful is already having a family. Kahit wala naman physical family, yung nakikita lang nila, ganon. So, iba talaga din talaga yung nanggawa ng Be Careful to everyone. Sa tao. Kasi mas gusto kong nakaka-apekto ako sa tao. Kasi sila yung bakit tayo may television to entertain. Kung bakit tayo nandito sa industriya, to entertain. But other than Be Careful, ang malapit sa puso ko ay yung Nagmamahal Ka Pamilya. Nagmamahal Ka Pamilya is also parang docudrama. Docudrama kasi we reunite families. Parang yung hindi niya nakita yung pamilya niya, sinesearch namin hanggang makita namin yung anak niya o nanay niya, and then we reunite. Yung doon, namulat ang isip ko na parang maswerte akong tao. Una, kumpleto pamilya ko. Ito mga to, hinahanap nila yung pamilya nila. Yet hindi mo alam kung ano yung magiging reaction. Kasi iba-ibang naging reaction naman. Akala mo pag nag-reunite sila, magiging masaya. Hindi lahat. Hindi lahat. May galit, may pait, may lungkot na bumabalik. Pero later on, nasa kanila na yun para ipagpatuloy yung storya ng buhay nila. Our goal is para mapa-reunite kayo and settle kung ano mang closure or you continue life. Ang mahal kong artista si Judy Ann Santos. Si Judy Ann, ang pinanggalingan naman namin ni Juday kasi Habang May Buhay. Well, syempre, alam naman ng buong ABS na naganap sa Habang May Buhay. It's 2 taon in the making dahil sa mga naganap with the story. Pero si Juday, nagstay siya not because kailangan niya yun para sa sarili niya, pero ang inisip niya yung mga taong maliliit na walang trabaho. Siya yung nakita kong artista na sasabihin niya sa akin, Be, pag nagpapak tayo, paano susweldo yung mga tao? Be, okay lang ba? Kasi nung time na yun, buntis na siya. Be, ito lang cut-off ko. Maapektuhan ba ang sweldo nila? Hindi niya iniisip yung sarili niya. Ang iniisip niya lagi ay yung ibang tao. Kaya talagang, at saka yung transparency namin ni Juday na, galit bate. Pero alam mo, mahal namin na isa't isa. Love is like a rosary full of mystery, sabi nga ni Maya. In every project, hindi mo alam na nandun ang 5 misteryo ng buhay. May joyful, may sorrowful, may glorious, at saka ano pa may isa? Yung bago ngayon. Basta yung may isa pa. So, nandun na yung palabok ng buhay. Sa bawat show na i-handle mo, hindi naman kasi laging saya Bago ka mapunta sa saya, marami ka munang sorrowful. After mo mag-joyful, doon ka naman magkakaroon ng glorious mystery. Kasi, pag nalaman na maganda yung ratings ng show mo, may savings ka, na-recognize ang show mo dahil binigyan ka ng maraming awards, nabenta ng maganda ang show mo, at alam mo, malaki ang epekto ng show mo sa ibang tao. Yun ang the glorious mystery. Kaya, love is like a rosary full of mystery.